posisyon para sa akin is para na sa mga babae na pagkakala sa daan at saka walang bahay na pupuntahan. Kaya para sa akin, isa lang silang kadumi lang sa bayan natin. We would ask why. Maybe it's because of poverty, lack of money. But I think it's not wise decision na ibenta mo yung flesh mo just to earn money. Kasi you can find job. Even if you're not a college graduate, marami ka dyan. Talyer. Call center. High school graduate, tumatanggap. So, it's a matter of what option are you going to choose? So, would you like to sell your body for just that amount of money? Kasi iniisip ng iba, easy money. Wala lang, kaka lang ka nila. Udat ka sa hosta. But it's legalized na. I don't know. Legal? Yeah, they have pink cards and I assume, wala na nakikala ko sa government. Again, we have free will. Kung ako kanila sa silang pagkababay, di unta na nila ngayon nila ang trabahoon kay tungod kay kuan sa ilahang ginakuan nila ang ilang kaugalingon o paubos nila nya dali ra pud nila ang kwarta. Muna kung ako sa ilaha maninda sila o unsa ba magnegosyo para mabuhi sila nga magmalinawon o ang ilahang pagkatao, ilang pagkababay, limpyo sila. Sa ako lang. Ano po ang name? Mary Ann. How old are you po? 37. So, ano po yung reason nyo kung bakit nagpasok kayo sa work night? Nagpasok dito kasi madami na akong amo. Ayaw ko na magtrabaho may amo. Matagal na po kayo sa work na ito po? Hindi. Ilang years na po? Year na din pero hindi straight. Alam po ng family nyo na ito ginagawa. Hindi. Kasi yung iba po kayo. Mga kapatid lang. Kontento ka na po kung anong trabaho nyo ngayon. Tapos happy po ba kayo sa ginagawa nyo? Parang enjoy na lang ba na wala kayong choice? I-enjoy ko na lang ito. Yung ganyan po. Hindi. Ako dito naman, nag-iipon din ako. Kasi hindi man ako forever dito. Kasi pag matanda na, wala naman lilingon na lalaki. Wala na nga nangalingon sa akin ngayon. Alam mo, 3 gabi na hindi ako nakakapera. Kasi pagtingin siguro ng lalaki, ilang taon ka na miss? Tanda naman pala ito. Walang iba dyan. Di ba? Parang ganon. Ang sa akin na lang, may pera ko. Kinaipon ka na lang. Yung ipon-ipon ba? Kasi ang bayad na. Sige, magtanong kayo lahat. Kung anong itatanong ninyo, sasagutin ko kayo lahat. Nakapasok ako dito kasi may asawa ako. Kasal kami. Tapos naghiwalay kami kasi madami man siyang girl. Madami man siyang babae. Babaero man siya. Parang palagi kami nag-aaway ba, matagal mag-uwi siya. Tapos noong hindi pa kami nag-aaway, nag-abroad ako. Punta ako ng abroad. Tapos, pagpunta ko ng abroad, hanggang sa nag-uwi, iniwan ko yung anak ko, maliit pa yan. Ngayon, malaki na siya, binata na siya. Pumasok ako dito kasi wala man akong mapuntahan kasi hindi man ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya kung natapos ko lang yung pag-aaral ko, pwede ako magtrabaho kahit saan. Hindi man ako nakapagtapos ng high school. Tapos ngayon, nagtrabaho hanggang sa may nakilala ako ng babae. Doon sa diskuhan ba, nag-disco kami. Sabi niya na, alam mo maganda ka, punta tayo doon sa sama ka sa akin kasi meron akong puntahan na
daming ano ba, yung mga car magdaan ba, mga sasakyan. Doon ba, madali lang yung pera. Kung hindi ka ba mahiya na ganun ang trabaho, nagpapabayad. Babayaran ka ng lalaki, gagamitin ka. Huwag kang mahiya. Sabi niya. Sabi ko, sige, nung gabi na yun, pagpunta ko dito, doon pa ako sa tabi ito, wala pa man itong building na to. Diyan, doon ako sa madilim. Tapos tinatawag ko ng babae, huwag kang mahiya, mayroong lalaki nagkakagusto sa'yo, 1,000. Tapos noon, nag-check-in kami, tapos binayaran ako ng lalaki, binigyan niya ako ng 3,000. Doon na nakumpisa. Sunod-sunod na yon. Hanggang sa naginto na naman ako. Pero nung mga panahon na yon, kung maayos lang siguro yung asawa ko, kung hindi lang siguro siya ng babae. Kasi maganda man yung buhay. Sobra, andyan na lahat. House in lot, bahay, kotse, may negosyo. Lahat. Bungga. Nung naghiwalay kami, wala na. Parang, sabi ko sa kanya ba, kung gumagawa ka ng kalukuhan, bakit di ko kayang gawin? Kung ikaw dalawa, ako, ubusin kong lalaki sa mundo. Palagi kami nag-aaway. Tapos, parang 2 taon kami, hindi kami nagkibuan sa bahay ba. Parang ang sakit-sakit na gani. Yung hindi ko siya nakakausap. Wala na siyang time. Pagdating doon, nandun siya sa bata. Tapos hindi siya, wala na. Mahirap minsan ang buhay, pero mahirap talaga. Dapat talaga kagaya ninyo. Mag-aral kayo ng mabuti kasi kung nagkahiwalay sa asawa, may trabaho kayo, ayos ang buhay. Pero yung ganito, wala akong natapos. Ang hirap. Kasi saan man ako magtrabaho ako na magtrabaho. Ang dami ko na nasubukan ng trabaho Unang-una, yung hindi pa ako nag-asawa. Nag-working student ako, yung teacher, yung ano ko. Alam ninyo kung anong ginagawa ko, yung andun kami sa bundok. Nagalimpisa ba? Nagatanong og mga mais, mga naghahakot. Pagkahuman, Sabado Domingo, maghakot mig tubig, magbughag kahoy, kanang daghan gani kay kahoy, madami doon ay ipon, mag-ipon ng kahoy, pag walang pasok ba. Tapos sobrang hirap ang naranasan ko, grabe. Tapos nung umalis na ako doon sa kanila kasi hindi ko na kaya, nagtrabaho ako doon sa Parinti, side ng mother ko. Yung mother ko, mayroon silang tindahan. Ginawa ako ng need doon. Side ng mother ko, mayaman ba? Naglaba ako doon, nagtindira. Grabe ang trabaho ko doon sa kanila. Kasi halos 4 na oras, 5 oras lang ako nakakatulog. Pero yung sahod ko noon, 300 lang. Yung 150 sa akin, 150 lang sa pamilya ko, sa mama ko, binibigay ko. Kasi yung 300 noon, ano pa yan? Malaki na. Tapos madami man kami magkapatid. Nagkanya-kanya na gani kami ng buhay. Hindi kami pareho ng papa namin kasi pulubi lang kami talaga. Minsan nga hindi kami makakain. Sa isang gabi wala kaming bigas, saging lang. Oo, totoo yan. Doon kami nakatira sa bundok. Noong magiyak ako ng magiyak, maliit pa ako noon. Grabe ang trabaho. Ayaw ng papa kung hindi magtrabaho, yung maglalakwat sa lakwat siya, hindi pwede yan. Kailangan kung walang pasok, magtrabaho ba. Kaya ngayon, sinasabihan ko yung anak ko ba na mag-aral ng mabuti kasi kung may natapos, kahit magkahiwalay pa kayo ng asawa mo, hiwalayin pa kayo. May hanap buhay ka, may sweldo ka. O sa ngayon, ang dami kasi ng di ba kung may pinag-aralan ka, may natapos ka, ang saya, mayroon kang mga benefits, mayroon kang kahit ano, tapos pagtanda mo, mayroon.
Pero ako, sa ngayon, hindi na rin ako nagsisi sa buhay ko. Yung ganito siguro, andito ako ngayon, parang binubuhay ko na lang yung sarili ko ba. Mayroon man ako is PhilHealth. Meron ako bahay. Inuwian. Bumili ako ng bahay. Kasi nag-abroad man ako. Dati, punta ako ng abroad. Bumili ako ng bahay. So ngayon, parang ayaw ko na magtrabaho ng magpamid gani, magtrabaho ng yung dami ko na ng amo at saka sa sobra kong bait, hindi ako pinapakawalan ng amo ko. Totoo yan. Kahit makita pa ako ng amo ko, kahit dito na yung amo ko sa Claveria, ilang taon ako dyan, 3 years ako nagtrabaho dyan ba, waitress ako dyan. Makita ako ng amo ko dito, madaanan ako dyan, maghinto. Sasabihin niya na magbalik ka na lang sa akin. Nagawa ako ng bagong establishment doon. Pero sabi ko na wag na lang madam, dito na lang ako kasi okay lang yan, basta kumikita ka dyan. Yung sinabi lang niya sa akin. Ang mahirap lang sa trabaho na ganito, yung magkasakit ng magka-AIDS, ganun. Yun. Pero, tanggapin na lang kung anong mangyari sa buhay. Kasi kung ganito man kasi ang buhay natin, kung ano ang bigay niya, pagmalas talaga sa mundo malas. Kahit na magalaw pa siguro ako ng 1 million na lalaki o kung walang AIDS doon, wala talaga. O di ba? Kung ibigay yan talaga sa akin, kahit isang lalaki lang, nabigyan na ako noon. Parang ganun ba ang buhay? So, sa ngayon, dito na lang muna ako kasi binubuhay ko yung sarili ko ba para makakain. Dili na ko mangamo. Dili na ako manarbaho kay matagal naman ako ng amo, maliit pa ako. Ang dami ko nang gipasukan na trabaho ba. Oo, sa abroad, kahit sa abroad hindi ako nag-finish contract kasi na-homesick ako doon. Mas dito na lang. Paupo-upo. Minsan may customer, minsan wala. Hindi man lahat ng gabi dito nakakapera. 3 gabi na nga 0-0 ako. Oo, hindi man lahat ng kung magtambay dito gabi-gabi nakakapera, hindi Yung sabihin na siguro matanda na ako, yung mga lalaki naghahanap ng younger. Nakaka-pera din minsan-minsan.